OMG, grabe to, kamera, biglang cambio, Grace po. Et sa puwera na. Ayon, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na nating pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ngayon ng reaction opinion. Ayon, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre suportahan natin ang The General's Viewpoint. Pakibisita si General Macanas dyan, mga katunay, at huwag kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ipagpatuloy natin. Itong article sa ABS-CBN News, very revealing ito tungkol sa deliberation ng BICAM report noong 2025 budget. Ayan. Akala ng karamihan ang in charge senator po sa Senado at Congressman Saldico sa Kamara, kasi sila yung dalawang chairman. Ito napag-alaman na hindi pala nila pinayagan si senator po na mag-participate sa discussion. So sino lang ang naging in charge? Kamara lang, si Saldico lang. Ito, parang hindi nila pinayagang magsalita, ganun. article, Puno, Congressman Puno apologizes to Grace Poe for linking her to BICAM report on 2025 budget bill. Paano kasi 'di ba naisama siya doon sa budget bill na 'yon, 'di ba? Pati nga si Cheese na damay din doon eh. Oh. Deputy Speaker Ronaldo Pono of Antipolo has apologized for linking former Senate Finance Committee Chair Grace Poe to the final draft of the 2025 budget, saying he has since found she had not been allowed to participate in bicameral conference committee deliberation. Very powerful, oh. Huwag kang sasali, kami lang ito. Wala siyang magawa, di. Ganun ba yun? Grabe. At a press briefing on Wednesday, Puno said he wanted to apologize to Grace Poe, in front of everybody for his comments about the 2025 budget. Okay. Pasalamat tayo dito kay Congressman Puno. To me, parang matinong kongresista ito. Gusto niya ng transparency. Kini-question niya yung nangyari sa 2025 bill. Hindi, tsaka dito nakikita naman natin, no, humihingi siya ng apologize sa mga nangyari, no, na naidawit si Senator Grace Poe, na nasama siya sa ganun, di ba? Kaya nakikita naman natin na medyo maayos. Kaya nga ito yung sinasabi natin eh. Hindi naman lahat ng nasa kamera talaga is magaspang. Meron pa rin diyang smooth. Meron pa rin tayong pwedeng pagkatiwalaan. Pero talagang, medyo mahirap lang natin makilatis. Talagang kikilalanin talaga natin. Pero nandiyan dyan si Congressman Toby Chanco nga eh. Diba? Isa yan sa pinagkakatiwalaan natin. Talagang isa si Congressman Toby sa alam natin na pumapalag dyan. Ngayon si Puno, medyo tignan natin kung okay, di ba? Pero si Grace po kasi medyo, alam nyo na mga katunay, di ba? Isa yan sa gusto sa impeachment kay BP Sara eh. Kaya medyo, yung final draft, kini-question niya. At nung una, ang sinisisi niya, Poe and Saldico.
Ngayon, nalaman niya, very shocking na it's a pera si Senator Po. So, ibig sabihin, Saldi ko lang ang naging in charge. So hindi kasama si Grace po doon sa mga issue na yon. No, kaya humihingi siya ng pasensya dahil parang naisama yung pangalan ni Senator Grace po. Senator pa ba? Parang hindi ko na nakikita si Grace po sa Senado. Natutong ba siya, mga katunay? Kasi hindi ko na nakikita yung presensya niya. Ano ba? Ano na ba? Endo na ba siya? Tapos na yung ano niya? Ganun ba? He said, however, that the process of determining accountability on the matter should continue even in the Senate. Sabi niya, I don't think that has been completely resolved yet. Correct. Wala pa. Huwag tayong titigil. Mag-iingay tayo sa 2025 national budget na yan. Yes. Paano nila naisingit yung ang daming billions of pesos? Pera natin yan. Tama. Kaya salamat, Congressman Pono, Congressman Toby Chanco, Yes. pati na rin si Congresswoman Laila de Lima. Ay, doon nabanggit si Dilima, parang napaay ako doon, ha, General Macanas, ha. Okay na yun. Ilabas mo na yung isa dyan. Syempre dapat talagang talakayin yan. Kung ginagawa nila yan, syempre, bravo talaga. Diba? Kasi kailangan, pera ng taong bayan yan, Taong bayan ang naloko sa ganyan, mantakin mo, bilyon-bilyon. Hindi biro yan. 125 million, 150 million kay BP Sara na, hinahabol nila, eto pa kayang bilyon-bilyon. Yan ang habulin nyo. Diba? Yan ang dapat yung tinututukan. Yung kay BP Sara, 125, 150, wala pa nga kayong kasiguraduhan sa binibintang nyo. Kung talagang winaldas ni BP Sara. Pinatunayan naman na wala naman siyang winawaldas. Diba? Pero eto, harap-harapan na, kumbaga in your face. Sinasampal na sa inyo yung bola. Kaya kung tutuusin, hindi pa pwedeng ipagwalang bahala to. Hindi pa pwedeng baliwalain na lang ng ganun-ganun. Ito yung dapat na tinututukan, Ito yung dapat nire-resolba. Hindi yung kung ano-anong walang kakwenta-kwenta at walang basihan. Nabanggit din niya, dapat may siwalat yan. Hindi Yes. pwedeng tahimik. Hinahanap nila yung small committee report na up to now, hindi nila maipalapalabas. Bakit? Takot sila, may tinatago. Transparency naman kaya. Ngayon 2026, gusto nila transparent na kunuhay. Dahil pera natin yan, makialam daw tayo. Pera. Sus, transparent, napakahirap niyan. Sa panahon ngayon, ha? Kahit sabihin nilang transparency, di ako naniniwala dyan. Din natin yung 2025. Makialam din tayo. Bakit? Kahit mga taong bayan, pwedeng umano. Committee report. Sabi talagang mga nangyayari sa bayan natin. Grabe talaga. I don't think that has been completely resolved yet. Sabi niya, he said of questions on changes between the budget bills approved by either House of Congress and the one sent to the palace for the President's signature. So, from BICAM report, itra-translate nila yon into GAB, General Appropriations Bill. So yung bill na yun ang ipinadala sa presidente para pirma niya. Nung napirmahan niya, yun na yung Batas Act, General Appropriations Act. So lumalabas ngayon yung paggawa ng final draft from BICAM report to GAB, yung bill, hindi nakasama si Senator Grace po. Sinakuan na lang sa Kongreso, Kamara na lang. So tama yung sabi ni BP Sara bago siya nag-resign as Defense Secretary.
Dalawa Dalawa lang ang hawak ng lang budget. ang nagko-control budget ng Pilipinas. Kaya nga parang lumalabas nga, tama naman si General Macanas doon, no? Lumalabas dito talaga, no, yung sinasabi ni VP Sara, no? Parang inaano natin na parang tumutugma talaga sa mga nangyayari ngayon. Kasi talagang totoo, parang siguro pinagtawanan ng mga iba si VP Sara doon sa sinabi niya, na dalawa lang ang humahawak ng budget talaga. Pero eto parang pag pinag-aaralan mo, parang tumutugma-tugma Pag dudugtungin mo yung puzzle, kung sinusubaybayan mo talaga yung mga nangyayari. 'Di ba? Parang yung kompas mo may tinuturo. Hilaga, kanluran, silangan. Romualdez and Saldico. Oh. So, salamat po, VP Sara. You made the right choice na nag-resign. Para ngayon, open na kayo, libre na kayong batikusin ng administrasyong ito. Kaya maganda rin yung ginawa ni VP Sara na umalis siya kaysa yung nandudoon pa siya. Kasi kung sakaling tumagal pa si VP Sara, sa mga nangyayari ngayon, pwedeng pwedeng maging isabwat siya ron kahit na wala siyang ginagawa. Mas maganda na rin yung ginawa niyang desisyon na lumabas siya doon sa bakod na kung nasaan siya. Kasi katulad dito, nagkakaroon ng maraming issue. Lalong-lalo na si VP Sara is kinatatakutan nilang tumakbo sa 2028. Maaaring gamitin nila yun kay VP Sara. Para si VP Sara maudlot ang pagtakbo sa 2028. No? O, di ba? Pwede yun. Kung sakaling nagtagal pa siya doon. Kaya buti na lang at nakapag-desisyon si VP Sara. Kaso nga lang, di ba, ang nangyari, talagang pinag-initan na sila ng dire-diretso. Pero talagang yung binulgar ni VP Sara, isa yun sa, yun nga, yung tungkol sa budget na yan, na humahawak. Pero talagang ako, curious talaga ako dun sa bloodbath. Kaya para sa akin din, no, kung akong tatanungin, parang gusto ko ring matuloy yung impeachment trial Kung tutuusin pero sa akin, ayoko talaga. Parang naghahalo sa dalawa ang gulo, di ba? Kasi gusto ko lang naman malaman yung bloodbath na sinasabi ni VP Sara. Kung ano ba talaga, alam ko mga katunay, kahit kayo naiintriga dyan sa bloodbath na yan. Kasi kapag, di ba, wala nang impeachment trial, wala nang yan. Wala nang bloodbath dyan. Siyempre, hindi na para ilabas ni VP Sara yun. Di ba? Kasi yun alas niya yun Di ba? Ikaw ba naman? Okay na lahat, kalmado na ang dagat, ilalabas mo ba yung alas mo? Siyempre, hindi na. Pero kapag nagkagipitan ulit, kapag nagpitpitan, ayan, doon nalalabas yung alas na yan. Kaya yung bloodbath talaga nakakaintriga. Pero tayo, isa din tayo, glad tayo na yung impeachment trial na yan is hindi natutuloy. No? Kasi gusto pa rin natin na maging Vice President si VP Sara at matapos niya yung termino niya. At syempre, kahit isa tayo sa mga gusto niya maging presidente rin si VP Sara, balang araw, di ba? Pero syempre talagang intriga lang tayo sa bloodbath Mga katunay, huwag kayong magsisinungaling Intriga din kayo doon, intriga din kayo doon, alam ko. Diba? Ano pa? Puno said, the chairperson of the House Committee on Appropriations had been replaced by somebody very competent and beyond reproach. So, di ba, biglang inalis si Saldico, pinalit si Madam Chair Stella Kimbo, yun na yun. Mga blank items, napilapan na, padala na. Sayang, hindi natuloy yung oral arguments sa Supreme Court noong April 1, 2, and 3 para haharap sana. Special mention si Madam Chair Stella, harap doon. Kaya lang, napatigil nila na postpone. Hanggang ngayon, wala na. So wala, may aasahan pa tayo doon sa petition na sinampa ni na Attorney V. Parang wala na. September na ngayon. Matatapos na ang taon. Wala na. Pera natin yun. Tapos ngayon, 2026. Gumawa ulit ng budget. Budget na naman. Dapat natuto na sana. Ay, ngayon. Na naman? Wala, palpak pa rin yung net pa lang national budget pa lang. Hindi pa na-scrutinize ng Kongreso maigi na pag-alaman, palpak, ang daming singit na naman.
Mismo ang Pangulo, inamin niya na. Grabe naman. Naisingit. Ang Alam niyo dito ang talagang nagiging kawawa talaga sa usapin na to, yung taong bayan. Kasi tayo nagpapakahirap tayo magtrabaho, nagpapakahirap tayo kumita ng pera, samantalang yung iba dyan is easy money lang. Di ba? Walang kahirap-hirap. Kaya minsan talaga yung pwesto sa gobyerno pinag-aagawan eh. Halos, di ba? Yung iba dyan, dating mahirap, yumayaman. Dating mayaman, lalong yumaman. Di ba? Iba, para kasing sa mga tumatakbo na yan, sa 100%, parang 40% lang yung makikita mo talaga na ang dedikasyon niya taong bayan eh. Oh, sorry for that word, no? Pero kung talagang karamihan sa inyo is talagang dedikasyon nyo taong bayan, dapat patunayan talaga. No? Dapat patunayan. Para syempre magbago yung pananaw namin, yung paningin namin. 'Di ba? Hindi rin kasi kami maiiwasan na magsalita ng ganito eh. 'Di ba? Kasi kayo hindi kayo naaapektuhan eh. 'Di ba? Kami ang naaapektuhan. Gaya diyan sa flood control project na 'yan. Sa kapalpakan 'yan. 'Di ba? Sino ang naapektuhan? Taong bayan. Sino ang nahirapan? Taong bayan. Sino ang naglimas? Taong bayan. Sino ang mga nasira ang gamit sa bahay? Taong bayan. 'Di ba? Sino ang nilubog ang bahay? Taong bayan. Sila. Hindi naman lumulubog eh. Ang tataas ng mga bahay niyan. 'Di ba? Kung magbasa kanila, magpunta lang sa ibang bansa yan, okay na eh. Masarap na buhay nila. Secretary, doble, triple, inis na daw siya. Sino bang gumawa noon? Nako, may sumisindikato talaga sa loob. Ano ibig sabihin nun? Wala silang takot. Kayang-kaya. Grabe siguro pera na itong mga to, no? Gawin natin ito para napunduhan ang mga... Ito yung parang General Macanas, kahit mamatay at mabuhay sila, marami pa rin silang pera. Project na natapos na, pinasok pa rin sa budget, Nako, pinondohan. grabe. Pag Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.